ani Ariola. Tugutin niyo nilagad kining nilagad Melvin Happy Hari ang got nga kauban karong buntaga rin maong tulumanon. Paghatod gana kaninyo sa mga kasuuran nga ang inyong nasayran labirin sa mga kalambuan, mga paningkamot, lakang sa mga ato mga sakop sa Gudang Panlusod. Mga sakop sa 15th City Council dito sa Dakbayan Siligan sa pagpangulo ni Vice Mayor Rudy Marso ng atong presiding officer sa atong Sangguniang Panlusod. O kiniusap nga tulumanon gipaluhan kini sa buhatan ni Congressman Vicente Valverde Jr. ang atong representante sa Long District of Iligan. Kagapong kadawat ang disgutan kalabot atong kalambuan sa natad sa Culture and the Arts no, sa komitina sa Culture and the Arts sa pagpanguna ni City Councilor Michelle Ichabe Sweet Buok. Yan ning adlaw pagod ni hingitan na kauban nasgutan nato itong kalabot sa privilege speech ni City Councilor Roy Piñano. Guban pa mga isgutanan sa natad o sa area sa Peace and Order. Karong buntaga dirita atong hisgutan ang kalambuan usab sa natad sa kining kahinsog sa panglawas no, sa panglawas sa katawhan dito sa Siligan o sa komitiba sa health. Pinaguluhan kini ni City Councilor Yusuf Eno Ubial. Karong buntaga ato siyang hinabion kalabot nining usa sa iyang gipangamahanan nga resolusyon nga mao ang paghatag og otoridad ngadto kang City Mayor Celso Rogencia sa pagpirma o pagsulod sa usa ka kasabutan memorandum of agreement tali sa Department of Health alang kini sa pagpatuman sa Medical Assistance Program sa nasudnong kagamhanan pinaagi sa Department of Health, no, DOH. So, dito mga nauna nga mga nasayran nini nga kini usa bungas paningkamot ni Congressman Vicente Valverde nga makahatag ning detalye kalabot nini unsay mga minguntag medical assistance program unsay may scope nini no, unsay mga malangkod nini no, mahimong matabangan meaning 8 million pesos nga tabang gikan sa nasudnon nga kagamhanan. So sa dili mo pila ka karon atong tawagan no, si City Councilor Yusuf Eno Ubial, Chairman sa Committee on Health sa Sangguniang Panlusod, alang usab sa mga developments karon. Ilabot gyud na sab tay gustong makuha niya nga update kalabot sa kini bitong lakang consignment system diha sa pag-angkon ng mga supplies sa medisina o supplies diha sa atong Gregorio Tillage Memorial Hospital. Kini duha ka mga punto sa musunod nga pipila ka mga minutos, sunod sa 30 minutos ato ning paningkamutan nga mapaabot nato ning kasayuran ngadto sa katawhan sa Dakbayan sa Iligan. No, kini nga maong punto. Okay, so ato nang gitawagan no si Councilor Yusuf Eno Ubial kalabot nini nga maong paningkamot usab niya diha sa iyang gipanguruhan nga komitiba sa atong Sangguniang Panlunsod. Okay. Wala pa? Okay. Transfer sa niya. Okay. So, again, no, duha ka mga punto. Kining medical assistance program, no, sa tabang kinigikan sa nasudnong nga kagamhanan. Okay, duha ka rin nag-standby. Ana ka rin sa linya si City Councilor Yusuf Eno Ubial. Sir, good morning. Hello Ben, good morning din ha. Yes, sir. Masab sa imong mga kauban sa istasyon o sa naminaw karon sa atong programa. Okay. Ako ikalagad Ben karong buntaga. Sir, isa sa mga lindot kayo, no, isgutang kalambuan ba, katugang imong gipangamahanan na resolusyon ato sa regular session na tinaglaban ng Martes, kalabot kini sa paghatag og authority ngadto kang City Mayor Celso Rogencia kalabot sa medical assistance program tabang gikan sa nasudnong nga kagamhanan unya dili basta-basta 8 million pesos nga tabang gikan sa DOH. Pwede rin ni maasoy sir ang detalye ning maong programa karon nga pabor sa ato ang pandemikong pamalanan ng Gregorio Tillage Memorial Hospital. Okay, daghang kay salamat kaning kahigayonan din atong ika-explicar og alang usab sa kasayuran sa atong mga mulupyo sa Dakbayan sa Iligan. Abi nimo kining dako kayo nga hinabang gikan sa nasudnon nga pahat. Sa pagpirma ni Presidente Noynoy Aquino at atong General Appropriation Act kung GAA 2014. Nabil dito ang atong DOH funding para sa medical assistance program ngadto sa mga hospitals sa tibok nasud. Pero public hospital sir. 3.1 billion pesos ni siya. So kini siya line agency ni siya DOH ang implementing. Si Congressman Bat Belmonte nga may atong tinugyanan nga gayud nga aduna gay mapahat ang Dakbayan sa Iligan bisan na lamang sa dinhi sa dapita sa Department of Health. So tuod man ang Department of Health sa Region 10
nakakuha po do ubay-ubay nga pundo ikan ato nga pahat sa GAA 2014. So ang iligan kay do naman tay although nga ato adini is already kaning atong hospital publiko wala naman ni under sa DOH kay nakuha naman ni the devolved. Yeah, oo. So, na-localize naman sa eh. LGU, na-localize naman. Apan gipangatan gyapon kini sa category 3 diin ang 8 million pesos as refund sa mga magasto sa Gregorio Tillot's nga mga indigents nga mga pasyente ng nga tambal dili sa membro sa PhilHealth Dangpan o yan na sa City Hospital. So dito na i-charge sa City Hospital sa MAP program kung kanang gitawag og Medical Assistance Program fund na kaning 8 million mao kini for 2014 nga pahat. So dili man nato ni ma-access ang maong pondo kung walay otoridad ang atong mayor sa pagpirma sa Memorandum of Agreement. Kung wala pa ang tata ma-devolve, mo ni akong gi-explica sa pangungsod. Kung wala pa ang tata ma-devolve, under pa ta sa national, wala na kinalan Memorandum of Agreement. Kay nasudlot na gyud ang pondo. Kan ka na-devolve man ta. So kinalan ang Chief Executive o the Mayor ma-sign ni Memorandum para ma-access katong 8 million. Kay anugon ang kahagon ni Congressman Barb nga dili po magamit. So we have to involve the Mayor. Sato ko na sir, gikan sa DOH, diretso na rin sa LGU, din mo maagis buhatan ni Congressman Barb. Muagi ni siya sa Department of Health Region 10. Okay, Region 10 lang. So Region 10, ang Region 10 po, ang maong kwarta ilang i-download dire sa atong City Treasurer. So doon na naghihimo sa unang session, mga 3 sessions o 4 sessions ago, nga doon na siya trust fund account. So dili gini siya ma-access sa general fund. Trust fund gini siya para atong indigency program sa MAP. So mo to, doon ay gamay nga kabilinggan sa panaglalis para na-resolve na gihapon. Gumikan kay ang katuyuan para man sa kaayuhan sa mga labi na sa atong mga kabus nga mga pasyente. Anyway, para na to, normal to kay demokratikanhon man na to ang sistema sa lugar. Normal man na kay para gyud pahilo na sa unsa gay eksakto. So pero nindot yung asunto sir actually, no? Nindot yung punto ninyo di ba ka nga naginaot ka nga dili na kaayo siya ito technical. Alam nimo, no? Pero narasulba rin mo ito. Kaya alam ka mo, this is a matter of life and death. Kinabuhi din sa tao. Involved ani. Pero nasabtan na po. Nakasabat, nalipay po ko. Pasalamat ko sa kinatibukan sa Sangguniang Panglungsod, ilalom sa pagdumala ni Vice Mayor Marso, na nasabtan ang tumong sa maong ayuda gikan sa nasudnon. Kay ayuda mo gani nya kanang Memorandum of Agreement pro forma na to siya ben. Okay. Ni na ni siya ang giadapt sa tanan nga mga devolved nga mga hospitals. Ako bang gibasa, wala kay dito medyo apiki ang mga provision kay hatag man to grant, dili man ni pagabayaran, dili man po ni utang. So kung kita mo itagaan, so at least malipay ta nga mo accept sa maong hatag. Kining medical assistance. Medical assistance program. Sa paydagan nga mga istorya diya, hatag na ko na di na bayaran, dili utang. Dito no. Deal out kumbaga. Okay po, pasalamat kang Congressman Bat Belmonte nga mo po siya nga doon natay pahat kay kung dili bitaw maninguha ang atong congressman dili na mapahatan na kay kuan man wala naman siya PDAP gikan sa line agency so gikan sa Department of Health so mao to 8 million kalay sa Diyos ato na kining napasar o niya kagahapon ibis no? Ibis gapon. Tulang Wednesday gitawagan ko sa City Hospital musta sila ni pasar bagyo tong paghatag sa otoridad. Silang ingnan si Banjilin, yes, napasar na. O follow up nila either kagahapon ba sila nag-follow up or karon dito sa atong record sa Sangguniang Panglungsod kay para madala na dito ni Mayor ang maong otoridad o pirmahan na ni Mayor kay gikinahanglan man gyud ni para gyud na mapadala usab ito sa DOH sa Region 10 sa Cagayan de Oro. Doon na pa ba sa remunya ni sir? Amount transfer. Doon na pa ba sa remunya ni o dito na lang din signing din? Dito na. Dito na. Okay. Dito na. So kanino kita abot? Kanino kita abot? Ito rin gipaabot nga otoridad kasi kinigong mga memorandum of agreement basta ingon na whether national or local kinahanglan magyuni og otoridad gikan sa Sangguniang Panglungsod. Okay. Sir, kinigong sa kasayuran sa tanan na labi na nga itong mga barangay kapitan sa panahon nga naipit ang maong pasyente, ipit sa financial
you can access this particular pondo, Medical Assistance Program, ang iyang acronym na MAP. Dayon mo adto mo sa kang doktora sa Luma nga may chief of hospital para ma-access ni para sa mga tambal nga magamit sa maong pasyente. Ang buti pasabot ana nga kung dunay tambal nga gikinahanglan sa mga pasyente, wala kay kwarta, doon na kay resita, pwede nga dito na nimo i-donol kang kung sani kang Doktora sa Luma. Para doon lang kasi kuan dito, doon lang magko-committee po dito nga mo'y mohatag sa mo'y mo proseso ba. Katong mga pirmahanan dito sa pasyente, o siyang sakit, kinsa relative, dayon pirmahan, dayon mao niya nga tambal para mahatag dayon ang katong nagasto dito mo i-refund dito sa MAP program o dito sa City Treasurer. So mo na siya ang proseso. Buti pa sa ni sir, doon na ba ang atong City Hospital? Kana kung nasahod din ini nga, doon na, mas nindot mo siguro nga doon ay desk niya sa atong Regional Village mga hospital nga sa yun bitaw para sa kabaong dito ng mga indigent cell. Usually hindi mga kung magini usahay mataha bitaw, maulaw mo doon. Kung doon na ba desk niya nga nakabanta makabutang dito, may matiman. May motiman ini. Kinahanglan gayud actually si Doktora Saloma amo nakabalik naman siya do amo sila sa Camiguin, doon na sila meeting dito. So pagbalik niya siguro Monday, amo na ni istoryahan kay ma-implement naman ni siya. Kinahanglan gyud doon ay usaw duha ka mga empleyado nga mo'y mo assist niini nga mo'y mo man sa desk dito. Kay para ma-access gini nga mao nga pondo kay tinuod man na daghan na kayo mga pondo nga naa diha sa mga panahon apan wala ma-access katukang Senator Trillanes doon na 500,000 doon na pa katong ka Escudero sa una. So wala lay kalibutan sa nang mga opisyal sa lungsod wala kalibutan. So wa ta kay bawo kung giun sa to bagamit. So karon doon na duha ka pondo. Kani ikaduha ni siya Ben, doon ay 14 million nga na-access na pero wala diha sa dili ni siya sa DOH, kundi sa DSWD kang Dinky Suleiman siya. Kuha po si Congressman og pahat sa tuwa na 14 million para assistance sa indigency program gyapon. Kanan nga aspito sa usa ka kabos kay Puri Subdipor. Gikan sa iyang pagka-hospital, whether masod sa hospital o dili. Doon ay mga resita, nag-resita sa doktor, ipapalit ang tambal. Ang himuon na lang, pinagi sa DSWD, CSWD, ang maong pasyente o yung relative mo adto sa opisina ni Congressman Bart Belmonte, dala ang resita, tagaan siya o gitawag nato o katong request form, dala na po dahil dito sa CSWD, ang CSWD na mo ipapalit sa Lois Pharmacy, ang maong tambal ihatag na dito sa relative. Para magamit sa pasyente. Magamit sa pasyente. So, kino sa CSWD. Kino medical assistance program? Kino medical assistance program, sir? Limitado lang sa tambal? Tambal na gini siya nag-focus? Tambal siya. Okay. Pero katong sa CSWD, gawa sa tambal, napailain. Kaning mga, basta mga needs ni siya, actually, ang kuha ni Bura og lukop na gyud basta needs sa pasyente. Sa pasyente. Dako to na 14 million. Dako to sa gani pag-transport sa pasyente gikan siligang at sa Cagayan de Oro, sa iyang transportation. May uban nga dalon dito nya way kwarta. O maato lang gyapon dito sa opisina ni Congressman. Anak kayo dito sa opisina ni Congressman. Kay naay in charge yun, naay desk yun dito. Nalagi In charge ana. So ang point person dito, mura diulan dito. Digit sa opisina ni Vice Mayor Marso. Mao si Pons katong puti og buhok. Si Poems. Poems Lucasan. Okay. So mo to siya ang in charge. So at least doon natin kadaganan. Now din sa DOH nga 8 million. Magputang pa siguro si Doktora Saloma og somebody nga who will process the papers para sa MAP program. Naginoran. So yun ba ang pagbuol? Ikinala ni siya ako na silang ipahibalog sa mga katawan, ilabi na sa ato mga barangay kapitan. Kay doon na sila kadaganan. Gawas sa atong pundo niya sa lokal nga indigency program mga 500,000. Revolving fund man na siya, o sa minus na, o sa 500,000. Napagyod ang national. DOH 8 million o sa CSWD 14 million para 2014. Okay, sir. So, nindot po ta. Pasalamat po ta kang Congressman Bart Belmonte. Sa mga panikano. Walang po niya ikalimti
ang maong pangkinahanglan sa iyang healthcare initiative para sa atong dakbayan sa Iligan. Paniwala nga medyo apektado, nung taga nga apektado unta to, unta nga kining pagwala sa PDAF atong magtambal ayon sa kahimsog. Pero sa lain nga mga pamaagi yang napaningkamutan sa iyang kanina pagkig-coordinate sa DOH, diyan din napadayon ng mga maong tabang ngadto sa mga indigent patients din sa dakbayan sa Iligan. Sakto na din. So mao gina ang gipanlambalis limbasugan ni Congressman kay wala naman to yung affiliate sponsor program niya po mga PDAP pods. Bisan gani sa edukasyon, nakakuha po siya pura og counterpart gikan sa Department of Labor o sa CHED. Nakadungog ko na to. Sa edukasyon ka to, katong scholarship. Dahil sa Department of Labor, katong entrepreneurship na training, 3 months. At least, doon nagyapoy nahatag nga ayuda. Alang sa atong mga out of school years, ang atong below 25 years old nga edad, nga makatabang po sa pamilya, labi na karong panahon na medyo ipit kayo sa financial. Sir, dito speakers bahin, sir. Ako na pahimuslan ko lang yung gining higayon nga ikaw nga akong nakinabi karon dito sa kanina, no? Katong kalabit dito sa inyong pangamahanan nga ordinansa sa consignment system diya sa atuang City Hospital. Usa may update ani, sir? Di naman kayo resolution aning nga bugnaon ang usa ka komite ba? Doon lang ani, ordinansa na bigyan na siya. Ordinance number 146115, 6156. So, ipa-implement ni Mayor siya karon tuiga, starting period karon. So nag-meeting ta katong miaging Miyerkules tinan sa atong mga department heads. First meeting pa to kay para sa implementasyon na. So, ang nahitabo doon ay mga sugyot kay doon na magunay kalambigitan sa National Procurement Law 9184. So nahadlok ang atong GSO, nahadlok po ang atong uban nga mga department heads sa basin o dunay bikil. So ako silang gingnan kay gi-adapt naman sa daghan kay mga hospital sa Tibok Nasod since 2003. So we will revisit katong DOH Memorandum Circular number 5 sa 2003 o number 6 sa 2006. Kaya gi-amend man ang gi-amend man katong circular memorandum nga gi-adapt sa mga hospital. So magbalik niyo og meeting karong Lunes. Doon na notice nga ipadala sa atong mga department heads including ang CUA para gyud ma-trace out para ma-enhance ang maong programa. Abi nimo Ben, kini nga programa mao na gyud ang tumong para masulbad ang kawadon sa tambal sulod sa atong parmasya sa City Hospital. Lagi permino na isyu. Ano mo kwarta nga magamit sa backwood kinahanglan magyud dunay allocated nga kuan kini pundo, dunay budget unya magsige na dayon din na ang atong mga supplier la ilog dito, ilog diri, magpalakasay dito, palakasay diri, understable dito, dinhi wala na tanan. Wala man palita sa syudad ang tambal. Imo ramang Bilin lang nila sa atong parmasya. Kung say mahalin ng mga tambal, mura to'y bayaran sa syudad after 1 month kaya na may monthly inventory. So kung mga dili mahalin o niya maanam na o ka-expire, ibalik po sa consignor. So dili na ni maingon ta nga na overstock o niya sayang ang kwarta, gipanlubong na lang o labay na lang kay expired na, dili na kay balik man sa consignor. At least walay kwarta nga mausik. Ay, pero sir, dindot po nga idea sa mo kay kini bagong pag dili kitang matang sa sakit, di ba kayo nga makapamili unsa nga sakit imong gusto ba? Ngani ba nga, dunay tendency nga kung mapalit ang supply, nakita man siguro sa City Hospital mga kanda administrators nga dunay kasagaran sa mga sakit sa mga pasyente nga admit, so mapalit ani nga supply. Unya, di nato makuha nga sa musunod nga mga bulan, lahi nga bata sa sakit, dili magamit ang gipamalit nga supplies, mausik ba? So mo na nga mausik tong tambal. Correct, oo. Kay gipalit naman. Kaya naman kay sa karaan nga procurement, dili deliver ang tambal kung dili siya mabayaran. Considered dili man gani mabayaran pero considered as purchase na. Correct, oo. So this time i-deliver ang tambal consignment basis, wala ni bayari sa syudad o dili magabayaran sa syudad. Katura ang nagamit within the 30 days period mo rin bayaran. So dili mausik ang kwarta. So ako nagtuo nga ang 20 million nato nga gi-budget for 2014 dili kini siya mahurot. Right? Kay katura magyud ang mga tambal nga gikinahanglan nga fast moving. Unya ang mga doktor pod, ang mga doktor nga sa City Hospital kay sila man mo ay
tinubdan gyud sa mga resita. Nahibaw na sila kung sa ilang dapat sa mga pasyente nga ilan na po ang gi-request para sa consignment. Kaya kung mo-request sila o mo dapat sila sa mga tambal nga wala nila gi-request sa consignment, ano na mabutang na nato nga doon na sila il motive ni ana na magsigig yan kung palit sa gawas. Kaya sila man mo ay gitugyanan, kaya sila man ang membro sa consignment committee, hospital consignment committee. So niya na din ato din unsa ka sincero ang panirbisyo sa ato mga trabaho diya sa City Hospital. Asa ito ba mga departamento? Okay, so naana ng karon sir, consignment committee, yun ang gipanawagan mo namugna na. Sa Hospital Consignment Committee, Hospital Advisory Consignment Advisory Committee o Inventory Committee. Mo ni mag-meet sa buog balik, ika na mong meeting karong Lunes kay Dito National Kisula, nag-attend man sa NBF sa Mayor, o maugid ang ilang gusto nga ma-implement ang kanisla. So, hopefully, sa meeting nato sa Lunes po, alas 2 sa hapon, matrace out ato ang kabalaka sa ato mga department heads, sa treasurer, sa accounting, sa PSO, sa COA, na doon ay mabikil nga mga provision sa Republic Act 9184. So ako silang gingnan nga kini kung na sunod na kini sa uban nga madagkong ospital sa Negros Occidental, dito sa Zamboanga, sa Davao, sa Jinsan, walay katarungan. Balaka kita. Okay, wala may gikiha dito. Oo. So wala ba tayo gitahasan sir? Wala kang i-appraise ani DT Cabin. Sige sir. Atong panag-istorya. Salamat kayo sir. Kini nga atong ordinansa nga atong ipangamahan. Ang atong yung tumong niini nga available ang tambal, available ang staff, ang tambal nga gikinahanglan sa mga tawo nga mosulod sa City Hospital. Okay, so salamat kayo sir sa higayon. Basin din na mga accomplishments sa mga activities sa mga committee ba? Isang ko ng palusod, ngayon nato mapangutana mo mo, basin din na ito kayo gusto itaabot sir. Sa sunod siguro na itong panag-istorya, Ben, ang sunod niini, kay pangutana man ko nila, na unsaon man kaning mga pasyente nga dili membro sa PhilHealth, wala may mobayad sa tambal nga ilang gamiton, consignment. So ako silang ginan, ang sunod nga tubag niya na pangkinalan mo, na kung taga-iligan ang ma-admit sa City Hospital nga dili PhilHealth member, automatic na itong membro sa PhilHealth. Sa point of care membership. So this will be another ordinance nga atong ipasar. Ako ning gidili gamay kay gusto na to nga kung membro ka sa PhilHealth, ang tanang tambal gyud ihatag sa ospital. So sa pagkakaroon ka na naman ang consignment, sure na ta nga mahatag gyud. So pwede na natong ipa-member tanan nga magtuon sa City Hospital basta taga-iligan. Okay. Wala labot tong taga-dili taga-iligan. So ang i-define natin nato residency, pila ka bulan nga nagpuyo, certificate of residency pirmahan sa barangay kapitan, diya sa ilang purok o indo sa purok president, at least doon na tayo magamit. So atong makita nga ang tanan nga mga kabos labi na sa Dakbayan Siligan nga ma-admit sa City Hospital. Dito na po sa City Hospital dili sa private. Na pwede na sila ma-utap automatic member sa PhilHealth. So kabayaran ng ilang premium sa atong City Hospital income. Wala ang atong yung na Ben nga sa sunod ang atong kabanata sa atong pagserbisyo sa atong City Hospital ilalom sa akong committee on health and sanitation. Okay. Yun, salamat. Okay, salamat po sir. Ako higayon sa pagpagkinabi, lagi sa imong programa o sa imong mga kauban diya sa istasyon. Daghang salamat sa naminaw karong buntaga. Okay, salamat si Dr. Yusufeno Obial, ang ato ang Chairman's Committee on Health and Sanitation sa Sangguniang Palunsod sa Iligan. Salamat kayo. Ato siyang gihinabi kalabot sa mga naglalaro sa mga punto, yung mga paningkamot isip atong tingog diya sa hawanan sa konseho. Ila binigid sa natin sa paghatag og kinibang kahimsong sa panlawas, kasanihan, medical services sa atong katawhan dito sa Dakbayan Siligan. Usama gud sa mga mahimong highlight ato sa regular session sa mga sakop sa Sangguniang Palunsod. Diadto nakalabay nga adlaw Martes kining kalabot sa yan yung pangamanan nga resolusyon paghatag otoridad kang Wilson Sorense ang pirma sa kasabutan tali sa Department of Health alang sa 8 milyones pesos na medical assistance. Ilang kini sa medical assistance program pero giklaro lang dito ni Konsehal Obial kaganina nga kini nga medical assistance tambal 8 million pesos. Taniwala nga ninyo nga mahal ang tambal, daghan ang mga pasyente, dali na siya hotdon.
Well, siguro kung kita magpasagad punta sa itong lawas, magdaot ta, meaning kuhan good, no? Paspas ang pagkagamit mo ng 8 million, pero dako na kayo ni, kasi no? O again, gi-acknowledge ni Consuelo Ubial ang paningkamot ni Congressman Ralph Belmonte Jr. sa maong kalambuan alang sa ato ang dakbayan sa Iligan, particularly diha sa ato ang City Hospital, no? Tabang gipaklaro nga ang mahatagan ni nga ayuda kadtong mga non-PhilHealth members. Katong mga PhilHealth members covered man ang katong mga di na may mga tambal nga covered na nini sa benepisyo, no? Ngadto sa mga kinibang PhilHealth beneficiaries. So kini nga tabang alang ni adtong mga wala pa gid malakip sa mga programa sa PhilHealth, katong mga kuan bitaw, dili employed o katong wala malakip kay siguro 100% gid mo cover ang tanan nga mga indulgence kining sa Philippine Health Insurance nga system, no? Kining PhilHealth ng masa. So kadtong mga wala gid mga indulgence gid, why PhilHealth o niya naglisod pagpalit og tambal ni kini ato nang gituyo pod atong ginabi nini si Councilor Ubial, at least masayod ang katawhan din sa Dakbayan Siligan. Labi na gid taon to mga kabos, hindi taon wa mga tawo nga nagandong magsakit, no? Pero musugot ang sabi libi na mga panahon takbuyan na nini, takbuyan ang kita nini, then at least kadtong mga walay ikagahom sa pagpalit og tambal nga ma-admit sa City Hospital. Iba klaro nga diha na sa City Hospital. Kini nga medical assistance program dili ni pwedeng gamiton kuhaon diha sa City Hospital dan gamiton dito sa ubang mga kining pribado nga mga ospital dinhi sa Dakbayan Siligan. Kini siya gigahin alang sa ato ang City Hospital, gagawin pilit sa mga hospital. So kung ma-admit diha ang usa ka kabusong taon, indigent patient, di na magamit o ato laging panghinaot o mapoy panghinaot ni Consuelo Ubial nga ganina sa itong ginabi niya na di na himuon ang ato ang pamunuan sa City Hospital, particularly pinaagi ni Dr. Anita Saluma. Doc, good morning diha, no? Ato maning higala si Dr. Saluma nga makabutang siguro diha og usa ka focal person sa MAP, no? Medical Assistance Program diha sa yun mapag-access sa mga pasyente, labi ni gid mga indulgence in town, labi ni gid kay nangayo og tabang, no? Ang lakto pag istorya ang dating nini magpakiluoy yung taon ni nangayo og tabang, magpanuko gid yung taon ni kung mataha pa ba mangita pa ba asa mas Doktora Saluma. Dili pa siguro necessary nga si Doktora Saluma gid ang pangita ganing duolon og mo gi pirmi pangayuan ini. Ang pinakadindot ni ba nga sama sa gihimo nga sistema ni Congressman Ralph Belmonte diya sa iyahang buhatan nga di na siya usagid ka desk niya nga naka-assign tutok ang haragid nga tutukan ang medical assistance kini mga medical assistance kaning para sa hisgutanan sa health services di na nakatutok diha. So diha pa siguro sa City Hospital hinaot pa nga di na sistema diha magbutang pagka desk diha, dili necessary nga diha mag-atang spirtahan kun dili diha sulod usa ka buhatan, di na usa ka lamisa diha nga markahan ba kana DOH MAP, no? DOH MAP mo medical assistance program nga didiin dito unsa mga mekanismo mo advise sa mga indigent patients sa pamilya kadanay sa indigent patients unsay buhaton aron maka-avail ni nga programa kay mo man ituyo nga nagigahin kini sa nasud nga kagamanan pinaagi ni Presidente Noynoy Aquino o giagi sa Department of Health o sa buhatan ni Congressman Ralph Belmonte nga makini mapahinuslan sa katawhan dito sa Dakbayan Siligan. But of course, ang makigsabot nila aron kini ma-transfer ang maong salapi o maggamit ang maong salapi no mahulipan, ma-refund whatever expenses diha kung sa magasto diha sa tambal, ma-refund sa DOH. Moto nga di may gikinahanglan nga memorandum of agreement o kasabutan nga ang pirma nini sa ngalan sa syudad mao nga atong pamunulakbayan Mayor Celso Rahansya. So nani nga sistema. So congratulations ni bago nga kalabuan alang sa Dakbayan Siligan og at least nasayon ng katawhan kalabot nini kini nga maong programa o pwede mo avail. Pero ata mag-advise ninyo nga panggidaot mo kadunay tabang gikan sa DOH. Labing manindano ni siguro makita po sa ito kagalingon at iba tayo maganda nga magkasakit at maka-avail ka nini, no? At maka-avail ka nini nga programa. But at least kung di naman igaling nanginahanglan og tabang gikan sa gobyerno nabinigid sa health services pagpalit og tambal, wala ikapalit og tambal DL diha sa ato ang City Hospital diha sa buhatan ni Dr. Saluma and hopefully human ka na mapirmahan. Wala pa tayo nga nagsugod ni karon ha. Milikan kay nato pang adlaw Martes napirmahan ang not napirmahan datong adlaw Martes na hatag ang otoridad sa Sangguniang Panlusod
ngadto kang mayor sa insurhensya nga mapirma sa kasabutan. But at least pwede rin mapadali once available na ang kopya sa mga resolusyon, mapirmahan na sa mga opisyal nga hintungdang opisyal nga mapirma nini. Ilabigin si Mayor sa insurhensya kini pagkadadon dito sa Department of Health Region 10 o dito na dayon kini nga dokumento mamay mong basihan nga magsugod na ang implementation sa maong program o sugod na sa ang mga releases unya sa tabang ngadto sa mga beneficiaries ng mga programa ang Medical Assistance Program sa ato ang kagamhanan. Wala na tayo kong panahon sa tupag padayon ng atong tulumanon. So sa ngalan sa mga regular anchors ng mga tulumanon, City Councilor Ariola Ngay, City Councilor Bayani Ariola, sa ngalan sa partner speakers si Engineer Juki Binhok o Uman sa atong station manager Ramil Kapangpangan ng Burong. Kini yung mga Melvin, happy highway ang gabi. Salamat, may buntag ka natong tanan, happy weekend.